Hello, good morning po mga ka-subscriber. Nandito naman po tayo sa ating video ngayong umaga na ito. Mga ka-subscriber, lang po tayo, mag-upload lang po tayo ng video natin ngayon. Marami pong salamat sa suporta nyo. Sa suporta nyo po. Bago po kayo manood sa aking YouTube channel po, pakipindot po ng yung subscriber button para po tayo ma-monetize na po mga ka-subscriber. Malapit na po tayo ma 1,000 subscriber. Bago po ang lahat po, bago kayo manood sa aking channel, ay sabi ng metrics po ng YouTube, nanonood lang kayo, hindi kayo nag-subscribe, hindi kayo nag-comment, hindi kayo nag-share po, kasi nalalaman po namin yun. Bago ang lahat po, magandang umaga sa inyo. Mag-ano naman po tayo tungkol sa ating yung bansang Pilipinas ng ating sinilangan po. Mag-update lang po tayo kasi masyado magulo ang Pilipinas natin ngayon. Ayan, paki-share po para malaman ng taong bayan, mga ka-subscriber. Talagang na po yung ang ating mahal na Pangulong PRRD nandoon pa sa Netherlands po sa ICC. Bakit naman po natin pinadala doon? Bagkus po, samantalang ang inanuhan po natin, kinasuhan, wala pong kaso dito sa bansa natin. Ngayon, ang nagpakaso po is ang ating Pangulo po. Hindi naman po yan pwedeng gawin sa mga nila, yung kabinete or mga member. Kung sa yan yung alam po yan ng presidente natin. Ang lahat ng anggulo na yan. Bago ang lahat po, bago sana sila sa ganyan po mga ka-subscriber, tingnan muna nilang sarili nila kung hindi sila nagkasala. Katulad kay yung ating Pangulo ngayon, may tax evasion case sa Supreme Court na kailangan magbayad na sila ng 203 billion. Malaking bagay din po yan mga ka-subscriber kung isipin nyo. Siya nga may kaso ng tax evasion. Si Tatay Digong walang kaso. Nilagyan po nila ng kaso, hindi sapat, walang ebidensya. Ayan, binasura ng Supreme Court. Tingnan po natin yung bias po nila. Tingnan mo, ang kasalanan nila, iparatang nila kay Tatay Digong. Ngayon, sila talaga ang nagpapahuli, nagpadakip sa ating Pangulo illegally. Talagang po, hindi naman pwede po yan na walang involved na pera, kundi mayroon talaga. Ngayon, ang mga pa nila, mga victim, talagang po, yung walang sapat na ebidensya. Yung sa crime of humanities po, talagang kung isa-isahin po natin po, mayroon silang ngayon lang 2004 ang mga biktima yun. Kung ibig sabihin, hindi na president si Tatay Digong. Sa Marcos administration na yung nangyari na yan.
Alam niyo po, hindi po natutulog ang Diyos, ang Panginoon po. Dapat kung sino yung may mabuting puso, yun po ang inaangat ng ating Panginoon po. Kasi alam naman ng Diyos na sino talaga ang may pakanayan, kung sino ang nagtrabaho ng maayos sa ating bansang Pilipinas, sino nagpaganda, sino naglustay, sino yung mga korap na presidente. Siya lang po yan ang nakakala. Batid po niya lahat yan. Alam po niya yan. Balang araw, maano din po yan, masusolba ang problema na yan. Mawakasan din po yan. At saka balang araw, uuwi din si Tatay Digong. Maghantay lang po tayo. Kasi hindi basta-basta ang ginagawa nila sa ating Tatay Digong. Na kung sino nagmamahal sa bansa, siya ang pinipilit, dinidiin, tinutuligsa at saka iurakan ang pagkatao, sisiraan ang dignidad, kung ano-ano pa man. Samantalang sila noon talagang hinahaon ng mga Duterte ang pangalan nila kasi lugmok din sa hindi na pinapansin ng taong bayan mo. Kung hindi lang inangat ni Tatay Digong ang pangalan nila, hindi sila makakaladkad sa Malacanang. Bagkus yun pa din ang mga pinagagawa nila kay Tatay Digong, yun ang sinukli na pinahuli nila sa ICC. Talaga naman ang grabe talaga, manginginig ka talaga sa galit. Kung hindi lang po pwede makulong, talagang na po yun. May hustisya naman po tayo, mabatas tayo dito sa ating bansa na talagang hindi pa nawawala. Talagang buhay na buhay po ang natin, yung batas dito sa Pilipinas. Kaya po, Tatay Digong, maghantay ka lang. Magre-pray kami sa iyo na makauwi ka kaagad ng madalian kasi syempre matanda ka na. Nasa likod lang kami na magtulong-tulong bawat Pilipino. Bandang huli din yan, madesisyonan din yan na talagang wala kang kasalanan. Kasi dito lang sa Pilipinas is wala ka ng kasalanan, binasura na nila yung hinain nyo dati ng drug on war, kung ano-ano pa man, binasura ng Supreme Court, hindi na pwedeng buksan. Kasi wala nga sapat na ebidensya po, Tatay Digong. Huwag ka mag-alala, makauwi ka rin sa madaling panahon. Kasi ito lang talagang administration na talagang wala ng dignidad, wala ng. Kasi kung magsalita tayong laban sa kanila, kaagad tayo nila hulihin or kasuhan. Kaya syempre naman makapagsalita tayo bilang vlogger na dito na lang tayo sisigaw sa ating mga channel po. Kasi kapag ang stream ads, yung talagang bias, bilang lang po yung mga stream ads na mga live stream ads na nagbabalita is hindi sapat, kulang-kulang, mga ganyan. Dito lang po tayo sa social media. Buti na lang may social media, may YouTube. Kaya hindi naman po tayo na kumuha ng reaction video na nakakasira sa ating dangal, sa ating pangalan, kasi nakataya po dito ang pangalan natin sa YouTube. Kaya nagko-content tayo dahil kay Tatay Digong bilang suporta na kapalit sa mga pinaghihirapan po niya noong Pangulo pa siya. Kaya ganyan na lang kamahal ng mga taong bayan si Tatay Digong
na sinuklian bilang suporta man lamang. Dati noong Pangulo siya, marami siyang pinasaya ng mga tao, mga Pilipino, kumakain na matiwasay, naglalakad ng matiwasay, hindi matatakot, kahit hating gabi naglalakad. Walang mga biktima, walang nag-hold up. Ngayon po sobrang